Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong unang midweek praises, preachings, and prayers ngayon pong buwan ng July. Salamat sa Diyos sapagkat pinagkalooban ulit tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ng oras para tayo po'y magsama-sama upang atin pong purihin siya, alalahanin ang kabutihan niya sa atin pong buhay nitong nagdaang isang linggo, atin pong pag-aralan ng kanyang salita, at atin pong may panalangin ang mga concerns ng bawat isa. Patuloy po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagsusustain sa atin nitong nakalipas na 7 buwan ng taon ng 2026. Muli, ang akin pong katanungan at ito'y hindi ko lamang tanong sa inyo, kundi ito'y tanong ko sa ating lahat, maging sa akin pong sarili. Kumusta na po ang atin pong spiritual lives? Ano po? Kumusta na po ang atin pong buhay? Ano po ang ginagawa natin sa ating pong buhay nitong nakaraang 7 buwan? Ano na po ang progress? Ano na po ang kailangan pang improve? Ano na po ang ating naabot sa puntong ito ng taong ito? Ang lagi ko pong panalangin ay mas lalo po tayong napapalapit sa Panginoon, mas lalo nating nakikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Ano po? Kaya ngayong gabi, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Psalm 119, verse 105. Again, ito pong talatang ito ay kinuha natin buhay po sa atin pong mga Bible readings. At ito pong talatang ito ay very familiar na sa atin. Memorize na po natin ito. Pero naniniwala po ako ngayong gabi na meron po ulit na bagong ituturo sa atin ang Panginoon buhat po sa salita ng Panginoon. Nawa ay mas lalo nating mahalin, mas lalo nating pag-aralan, basahin ang kanyang salita at makita natin ang kahalagahan sa buhay natin after studying this verse. Ang sabi po dito, "Your word is a lamp to my feet and a light for my path." The Lord bless the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa gabi ito. Salamat po at magkakasama kami. Salamat po Panginoon sapagkat ito'y pagkakataon muli na purihin ka, pag-aralan niyo salita at manalangin. Panginoon, dalahan ko po ang oras na ito, ang sandaling ito ay maging sagrado sa bawat isa sa amin sapagkat tunay po na hindi namin kausap ang ibang mga tao o ibang mga mahalagang tao sa oras na ito, kundi ang kausap namin ay ang Panginoon at ang nangungusap sa amin ay ang Panginoon. Sa amin pong talata na pag-aaralan, tulungan mo kami na makita ang kahalagahan ng iyong salita sa buhay namin. At ito po, Panginoon, ay lagi namin pagsumikapan na pag-aralan, Panginoon, maging bahagi ito ng amin, Panginoong, mga desisyon, maging bahagi ito ng pamamaraan ng amin pong mga pamumuhay. Samahan mo na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, sapagkat lahat tayo dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nitong nagdaan pong mga araw, ay meron po akong 3 na nakita sa aking Facebook na nag-post tungkol po sa kanilang mga electric bills. No, siguro nabasa nyo rin po itong mga post na ito. Ano po? At marahil ay kayo rin po ay gusto na rin mag-post ng inyo pong electric bill. Sapagkat itong 3 nag-post na ito ay nagulat sila sa laki ng kanilang babayaran sa kuryente ngayong June. Ang sabi nga nung isa, wala naman kaming car wash, wala naman kaming laundry shop, pero ganito pa rin ang aming bill. Sobrang laki. Ang sabi naman nung isa, wala naman ako lagi sa bahay at paminsan-minsan lang akong gumagamit ng aircon. Pero ganito pa rin ang aming bill. So nakakagulat, nakakalungkot, no? At nakakagalit, no? Sapagkat kung babasahin natin, no, kung iisa-isahin natin yung mga nakalagay dun sa bills, may mga binabayaran dun tayo na hindi natin maintindihan. At meron din po na binabayaran tayo na hindi naman tayo ang may kagagawan. Di po ba? Nasasaktan tayo at nagagalit tayo sapagkat whether we like it or not, mahalaga po sa atin ang electricity. Parang ang hirap mabuhay lalo na dito po sa Metro Manila kung wala kang kuryente. Na wala kang choice, ano? Na para bang feeling natin pinagsasamantalahan tayo, pero wala tayong choice, no? Kundi magtiis, magsakripisyo, no? Kahit na ang serbisyo nila ay kulang. Yun nga po nakakagalit eh. Okay lang sana kung yung serbisyo ay kapantay ng ating pong mga sakripisyo. Again, nasasaktan tayo at nagagalit tayo because we need electricity. Kailangan natin ng pangpalamig, no? Sa ating pong bahay.
yung atin pong mga gadgets, yung atin pong mga appliances ay kailangan ng kuryente. At lalo't higit, kailangan po natin ng liwanag sa atin pong mga tahanan. Ngunit ang nakakalungkot nga lang po, itong liwanag na ito ay napakamahal. Ang laki ng sakripisyo na atin pong binibigay para magkaroon lang tayo ng liwanag. Ngayong gabi mga kapatid, may pag-uusapan tayo na isang klase ng liwanag that the more you use this light, no, ay mas maraming benefits kang makukuha, no? At ang magandang balita sa ilaw na ito ay libre, no? Kahit gaano kahaba, kahit gaano karami ang gamit mo, mapapakinabangan mo ito ng gusto nang hindi ka nauubusan or nawawalan ng pera kahit isang using lamang. At ang ilaw na ito ay pwedeng magamit sa pinakamahalagang bahagi ng buhay natin. Because all of us, the reason why we need lights, no? Sapagkat gusto natin maliwanag lahat, no? Lalo tigit yung ating mga dadaanan, yung ating mga pupuntahan. No? Mas relax tayo, mas at peace po tayo pagka maliwanag ang ating pong kapaligiran. At ngayon pong gabi mga kapatid, itong light na ating pong pag-uusapan, dahil sa hindi naman natin alam ang bukas, no? Marami tayong hindi alam sa buhay na ito. Sapagkat meron lamang po tayong very limited foresight, no? Sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Napakahalaga po na meron tayong liwanag, no, o ilaw na gagabay sa atin sa pagharap natin sa kinabukasan. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, clear paths, no? Clear paths, maliwanag na daanan. Okay? At dito po sa maliwanag na daanan, ano po? Again, kailangan natin ng liwanag para makadaan at para marating natin kung saan man tayo pupunta. At ganun din po sa buhay natin ngayon. Ang dahilan kung bakit kailangan natin ng kuryente, kailangan natin ng liwanag sapagkat every day in our lives, we always move forward. Okay? At sa atin pong pag-abante sa atin pong buhay, we need light. At dito po sa talata natin pong binasa, inihentulad po ni Haring David ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos sa isang ilaw. No? Ang sabi niya dito, your word is a lamp to my feet and a light for my path. No? Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Napakagandang paghalin tulad po nito ng salita ng Diyos. Kung atin pong titingnan, inihentulad ang ilaw sa salita ng Diyos. Ang ibig pong nito sabihin kung gaano kahalaga sa atin ang ilaw, dapat ganun din kahalaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ito talaga ang nagbibigay sa atin ng clear paths, no? Maliwanag na daraanan. At ngayong gabi, mga kapatid, kung sakali pakiramdam ninyo that you are in darkness, no? Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, anong gagawin ninyo, ano ang uunahin ninyo. No? Nalilito na kayo sa dami ng mga trabaho, sa dami ng mga suliranin, sa dami ng mga nagdidemand ng inyong oras. You need to go to the Word of God. Because David said, your word is a lamp to my feet and a light to my path. God's word will give you clear paths. Okay? So may tatlo tayong katotohanan na makikita dito po sa talata natin pong pag-uusapan. No? Dito po sa paghalin tulad ni Haring David sa salita ng Diyos sa ilaw. Ano po? Ang una, makikita natin the provision of light. No? The provision of light. Ang pagkakaloob ng liwanag. Okay? Ang sabi niya dito, your word is a lamp to my feet. Okay? So pansinin niyo yung salitang your word is a lamp to my feet. Your word. So ang una na makikita po natin dito, the problem of darkness. No? The problem of darkness. Saan mo ba ginagamit ang ilaw? No? Bakit ba natin kailangan ang ilaw or ang liwanag sa buhay na ito? 'Di ba? Gamit natin ito pagka madilim ang kapaligiran. Sapagkat hindi tayo makakakilos, no? Wala tayong magagawa, wala tayong ma-accomplish sa buhay na ito pagka madilim ang kapaligiran natin. Na-experience nyo na ba na napunta kayo sa isang madilim na room na kahit yung sarili mo, hindi mo makita, no? Sabi nga ng iba, kahit yung anino mo, hindi mo maaninag. Sobrang dilim nun. At pagka ganun kadilim ang kapaligiran, no?
hindi ka talaga makakagalaw. No? Ang una na gusto ko pong makita natin sa problema sa darkness, no? Kung bakit kailangan natin ng ilaw, sapagkat pagka tayo po ay nasa kadiliman, wala tayong direction. No? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. At hindi rin natin alam na kung yung nilalakaran natin, yun pa ba ang dapat nating puntahan. Ang sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 23, I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Okay? Ang sabi po ni Jeremias dito, alam ko, Panginoon, na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya. At hindi niya kayang pangunahan ang kanyang pamumuhay. Bakit? Sapagkat siya ay nasa kadiliman. Sapagkat tayo ay nasa kadiliman. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yun nga, sabi nga sa Isaiah chapter 53, verse 6, yung lagi nating binabasa, we all like sheep have gone astray, each of us have turned to his own way. Pansin niyo yung word na have gone astray. Each one of us has turned to his own way. No? Tayo ay naligaw. No? Tayo ay nagkanya-kanya na. No? At ang problema nga sa isang tupa, hindi niya alam kung paano siya babalik, no? Doon sa grupo. No? Kaya, napakadelikado ng sitwasyon ng isang tupa na naligaw ng landas, hindi niya alam kung saan siya pupunta. At ganun din tayo mga kapatid. Pagka madilim ang kapaligiran, ibig sabihin, wala din tayong direksyon. At napakalaking problema po. Ang pangalawa na makikita po natin kung bakit kailangan mag-provide ng ilaw, no? Why there's a need for providing lights, no? Ang pangalawa, no? Kung bakit problema ang kadiliman, hindi lang dahil sa wala tayong direksyon, but secondly, we have no progression, no? Ang pangalawa, we have no progression. Ang ibig sabihin, hindi tayo aabante. Hindi natin malalaman kung tayo ba ay makakarating na dun sa ating patutunguhan. Yan sabi ko sa inyo kanina, tayo pong lahat, ay nilikha ng Panginoon, no, to progress. No? Wala pong nilikha ang Panginoon dito na umurong. No? Walang mangyari sa buhay. No? Meron nga tayong narinig na kasabihan, hindi kasalanan ang ipanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na pagka ikaw ay namatay na mahirap. Bakit po may mga ganong quotations? Sapagkat all of us are given equal chances, equal opportunities, equal time, para ating linangin, para ating pagtrabahuhan, para ma-improve po natin ang ating po mga sarili. But when we are surrounded by darkness, mag-freeze po tayo. No? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. At hindi rin natin alam kung halimbawang sinisikap nating maglakad, paabante, ay yun nga ba ang tama na atin pong pupuntahan. Ang sabi sa John chapter 12 verse 35, Then Jesus told them, You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. The man who walks in the dark does not know where he is going. Okay? So ito ay matalinhaga na salita ng Panginoong Jesucristo at sinasabi niya na ito ay bahagi ng prediction ng Panginoon na malapit na siyang mamatay. At ang sabi niya, habang nandito pa yung light, yan ay ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya dito, walk while you have the light before darkness overtakes you. The man who walks in the dark does not know where he is going. No? At totoo po yan. Pagka ikaw ay nasa kadiliman o pagka hindi mo alam kung saan ang pupuntahan mo, hindi ka makakarating doon. Di po ba? Kahit na maliwanag, at kung may pinapupuntahan sa iyo, halimbawa yung parents mo, inuutusan ka pupunta sa lugar na, pero hindi mo alam kung paano pumunta doon, kahit anong gawin mo, ay hindi ka magpa-progress. Kasi, mangyayari sa iyo, maliligaw ka, magkakamali ka. Kaya nga napakaganda na meron na tayong GPS. Ngayon, talagang salamat sa Diyos sapagkat may mga ginamit siyang tao para ma-discover itong GPS. Sapagkat katulad ko, nahihirapan ako na magbasa ng map or maghula ng daan.
Bagamat meron pa rin mga imperfections ang mga GPS, pero malaki ang tulong nito sa mga travelers, no, sa mga nagbabiyahe. Okay? Hindi ka magpa-progress when there is darkness. Okay? Kaya kailangan mag-provide ng liwanag. No? Ang una, no direction, no progression. And then ang pangatlo, no protection. No? You will not be protected pagka ikaw ay nasa kadiliman. Ang sabi dito sa Proverbs 4:19, but the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. Okay? Madalas ang mga nasa kadiliman ay yung mga masasamang tao. Yung gumagawa ng masama. No, laging gusto niyan sa kadiliman. And at sabi dito ni Haring Solomon, they do not know what makes them stumble. No? So hindi nila alam bakit sila natutumba o bakit sila napapahamak. Why? Because when you're in darkness, there is no protection. No? Hindi mo makikita kung saan ka babangga o saan ka mahuhulog. No? At kung sakaling hahawa ka sa isang tao na nasa kadiliman din, ganito ang mangyayari. Ang sabi sa Matthew 15:14, leave them, they are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. Okay? So dito ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ang aakay, no, ang gagabay o ang mangunguna sa isang bulag ay katulad niya ring bulag, mahuhulog sila sa bangin. Okay? Ang ibig sabihin nun, pareho silang mapapahamak. Why? Because when you are in darkness, you will have no protection. Okay? So, may tatlo tayong nakita, no? Kung bakit problema ang darkness at bakit kailangan ma-provide ang ilaw. Ang una, we have no direction, we have no progression, and we have no protection if we are in darkness. Kung kaya't kailangang mag-provide ng liwanag. Mga kapatid, ngayong gabi, kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, whether we like it or not, whether we admit it or not, we are in darkness. Pagka hindi natin binabasa ang kanyang salita at pinag-aaralan, we have no direction, progression, and protection. Sapagkat tinuturo po dito sa Biblia, no? Kung anong dapat mong gawin. Kung saan ka dapat lumakad, no? Kung ikaw ba ay umuunlad, at paano ka mapoproteksyonan. Nakalagay yan po dito sa Biblia. At ang maganda sa Biblia, ito yung tamang direksyon, tamang progression, and tamang protection. Sapagkat kanina, yung binasa natin sa Matthew chapter 15, verse 14, no? Kung ang ating hinihinga ng tulong o gabay o liwanag ay yung kapwa natin, no? I'm sorry to say this, pero pare-pareho tayong bulag, kaya tayo ay pare-pareho ring mapapahamak. We need to study His Word. Okay? And then, hindi lamang the problem of darkness, but the provider of light. Okay? Sino ang nag-provide ng light? Kung babalikan natin itong Psalm 119, verse 105, ang sabi diyan, your word, okay, is a lamp unto my feet and a light to my path. Okay? So, ang ibig sabihin ni Haring David dito, ikaw na Diyos, no, na nagkaloob sa akin ng inyong salita. Ito ay parang ilaw at liwanag ng aking lakad at landas. Ang Diyos ang makakapagbigay lang sa atin ng tamang ilaw. Okay? Ang sabi pa sa John chapter 8, verse 12, ang sabi dito ng Panginoong Jesus, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay? Ang sabi ng Panginoong Kristo, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Sino man ang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman. Napakagandang pangako nito. Napakagandang paanyaya nito sa bawat isa. At ang maganda dito, isa lang yung ating susundan. No? Hindi katulad sa offer ng sanlibutan ito, kung sino-sino, pagalingan. Eh, ang nakakalungkot, no? Pare-parehong may kahinaan, may pare-parehong palpak, no? Yung kanilang mga ini-offer. Pero sabi ng Panginoon, sino man, no, ang susunod sa akin will never walk in darkness. Mga kapatid, ngayong gabi, sino ang sinusundan natin?
sino ang halimbawa natin sa ating pong pamumuhay. Kung tao ang halimbawa natin, kung mga artista, yung mga sikat na mga tao, sasabihin ko po sa inyo, you will walk in darkness. But, sabi po ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang paanyaya niya, if you will follow me, you will never walk in darkness anymore. Okay? So mga kapatid, sa gabi ito, napakaganda ng paalaala sa atin ng kanyang salita. Ang dapat lang pala nating sundan sa mundong ito para hindi na maranasan ang kadiliman ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Hindi pastor ang inyong susundan, hindi religion ang inyong susundan, hindi institution ang inyong susundan. Ang susundan po natin ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Okay? So yun po ang makikita natin dito sa John chapter 8 verse 12, no? The Lord is the one who provided this light, no? At siya rin ang nakakita ng pangangailangan natin ng liwanag. Sapagkat kung tayo lamang, no, kahit na alam natin na kailangan natin ng liwanag, hindi naman natin alam kung paano tayo magkakaroon ng liwanag. Only the Lord can provide, no? He is the source of light, no? The real light. Okay? So yun po ang una na makikita natin na katotohanan dito po sa clear paths. Kung paano tayo magkakaroon ng maliwanag na daanan. No? Dapat malaman natin, nag-provide ang Panginoon ng liwanag. At ang liwanag na yon, no, na kailangan natin sa buhay na ito ay ang kanyang salita. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang the provision of light, but the purpose of light. No? The purpose of light. Ano ang dahilan? Bakit tayo pinagkalooban ng liwanag? Okay? Ang una, to enlighten us in the right direction. No? To enlighten us in right direction. Ipaliwanag sa atin yung tamang direksyon. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, sa sanlibutan ito, marami ang nagpapanggap, marami ang nagsasabi, marami ang nanghihikayat, no, na sa kanila tayo sumama, no? Na nasa kanila yung tama, no? Na sila lang yung dapat sundin, na sila lang yung nakakaalam ng katotohanan. Ngunit kung hindi natin pinag-aaralan ang kanyang salita, katulad si Haring David, no? Kung babasahin niyo itong Psalm 119, dito niyo mo makikita kung gaano siya kadeboto, no, na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Kung gaano siya kasabik, no? Kung gaano karaming oras ang ginugugol niya para pag-aralan at sundin ang kanyang salita. Na ang sabi niya, hindi ako pwedeng dayain ng aking kalaban because I always depend, I always study your word. Yun ang sabi niya. At ngayong gabi, mga kapatid, makikita natin yung tamang direksyon, no? When we keep on studying His word. Ang sabi nga sa Psalm 119 verse 30, I have chosen the way of truth. I have set my heart on your laws. No? Ang sabi niya, I have chosen the way of truth. No? Ang pinili ko ay yung daan ng katotohanan. At ang daan ng katotohanan yun ay ang iyong salita, ang iyong mga utos. Okay? Doon ko tinuon ang aking puso. Yun lang ang susundin ko. Yun lang ang tamang daan. Hindi yung daan ng iba. No? Hindi yung daan ng marami. No? Kundi yung daan ng Diyos. No? Tandaan niyo ito, mga kapatid, hindi porket marami ang dumadalo sa isang simbahan, hindi porket maraming mga tao ang gumagawa ng mga bagay na ito, kahit nataliwas sa kanyang salita, hindi ibig sabihin tama na yung karamihan na yun. No? Sapagkat madalas kung inyo po mapapansin, kukunti lang talaga ang naghahanap sa Panginoon. Konti lamang yung gusto, nagnanais na lumapit sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At mga kapatid, tandaan po natin ang kalooban ng Diyos, yun po ang tamang daan. Yun ang magdadala sa atin sa tamang direksyon ng buhay po natin. Maaring mahirap yan sa panahon natin ngayon. No? Maaring may inggit tayo sa mga ibang tao sapagkat kahit na sumusuway sila sa Panginoon, parang ang saya-saya pa rin nila. Pero sabi ng Panginoon, time will come, no, ay pagbabayaran din nila. They will all give account sa lahat ng kanilang mga ginawa. At ganoon din tayo. No? We will give an account sa atin pong gagawin po sa mundong ito. Lalo na sa salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. No? Susundin ba natin ito o hindi?
At salamat sa Panginoon because the Lord will bless those people who follow Him. Okay? So, yun po ang una na purpose ng light, no? To enlighten us in the right direction. Tandaan po natin, kung itong nilalakaran natin ngayon, ito ang sinabi ng Panginoon, ito ang nakita natin sa Kanyang salita, that is the right direction. Sana wag natin itong pagdudahan, wag tayong mainggit sa iba, no? Let's keep on walking in His path, no? Again, ang promise ng Panginoon, His paths are not always easy, no? It's difficult many times, no? But it is a clear path, no? Yun ang sisiguraduhin ng Panginoon. Hindi niya tayo panghuhulain kung kaninong path, sapagkat sasabihin ito ng Panginoon buhat sa Kanyang salita. Okay? And then ang pangalawa, hindi lamang to enlighten us to the direction, but to expose the dangers along the way. No? To expose the dangers along the way. God provided lights. No? Ang purpose kung bakit nag-provide ang Panginoon ng liwanag sa buhay natin ay hindi lamang para iklaro, ipakita sa atin yung pupuntahan natin, kundi ihayag din sa atin ano yung mga dangers, ano yung mga panganib na dadaanan po natin. Okay? Lalo na nung panahon po ni Haring David, no? As I've said, at as we have studied before, si Haring David, siya ay laging nasa gubat, no? Siya ay laging nasa disyerto. Bakit? Sapagkat siya hinahabol ng mga kalaban niya at maging ng kanyang anak para siya ay patayin. Kaya lagi siyang tumatakbo, lagi siyang tumatakas, no, inaabot na siya ng dilim, no, sa kagubatan or sa desert or sa mga mapapanganib na lugar. Pero ang comfort niya ay ang salita ng Diyos, na itinuring niya ito na parang ilaw. Ito ang kanyang guiding map, no? Kung anong gagawin niya, kung saan siya pupunta. At ipinapakita rin ito yung mga panganib na dapat niyang iwasan along the way. Okay? Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 13, but everything exposed by the light becomes visible. Okay? So dito, sa Ephesians chapter 5 verse 13, so lahat ng ipapahayag ng liwanag, no, ay makikita natin, no? Lahat ng i-expose, no, po, ng liwanag ay magiging visible. Makikita po natin, no? At madalas, no, pagka nakita natin kung ano ang nasa kadiliman, no, makikita natin yung mga dapat nating iwasan, yung mga temptations, yung mga kasalanan, yung mga maling gawain, no? At nawa, once na makita natin yun, ay iwasan talaga natin, no? Sa biyaya ng Panginoon, huwag na tayong lumapit, no? Umiwas na po tayo dito. Kasi kung tutuloy pa rin tayo, halimbawa, alam natin na may bangin tayong dadaanan at pag dumaan tayo doon ay mahuhulog tayo, huwag na tayong dumaan doon, maghanap na tayo ng ibang daan. Di po ba? So yan po ang ibig sabihin kung bakit may liwanag na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to expose the dangers along the way. Okay? Hindi po tinanggal ng Panginoon itong mga dangers na ito. Ang binigay ng Panginoon ay liwanag para umiwas po tayo. Ang sabi po sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. No? Ulitin ko po, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. So again, mag-ingat po tayo, no, sa ating mga pinupuntahan, sa kung ano man ang ina-expose natin, ang ating pong mga sarili, ang ating isipan, ang ating pong mga mata, no? Saan natin ito ina-expose? Ano po ang ginagawa natin, no? Ito po ba ay naaayon sa salita ng Panginoon? Kasi ganito po mga kapatid, ano? According sa Proverbs 14:12, may mga bagay, may mga ginagawa tayo na akala natin ay tama, no? Kahit na ito ay salungat sa salita ng Panginoon. Pero ang katapusan nito ay kamatayan. Kaya mga kapatid, napakahalaga na atin pong obserbahan. Ano po? Ano ba ang ginagawa natin everyday? Saan tayo madalas pupunta? Sa mga gadgets natin, ano ba yung madalas nating pinapanood? Sino ba yung parati nating kinakausap? At ito po ang gusto kong
pag-isipan natin. Ano po ang ginagawa nating paraan para mapalapit tayo sa Panginoon sa bawat araw? Meron po ba tayong effort na ibinibigay para mapalapit, para makilala natin ang Panginoon? Kailangan po natin ito sapagkat sa paglapit natin sa nagbibigay ng liwanag, maiiwas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Ano po? So, yan po ang pangalawa na makikita natin, na katotohanan tungkol po dito sa clear paths. Ang una, the provision of lights. Second, the purpose of light. And then, ang panghuli po, the power of light. Ano ang kapangyarihan nito? Ano ang lakas nito? Ano ang magagawa nito sa buhay natin? Okay? So, ang una, this will eliminate darkness. This will eliminate darkness. Tatanggalin po nito ang kadiliman. Ang sabi nga sa isang quotation, darkness is simply the absence of light. So, para mawala po ang kadiliman sa mundong ito, kailangan ng liwanag. At sabi nga po ng isa pang article, ang light and darkness cannot coexist. The moment na dumating ang liwanag, then darkness has to leave. At never na nangyari na pagdating ng light, nanatili yung darkness at na-overcome niya yung light. Hindi po. Ang liwanag pagka dumating ay laging tinatalo niya ang darkness. Kaya madilim ang kapaligiran because there is no light. But when the light comes, the darkness go away. Ang sabi sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Okay? So, ang sabi dito, yung liwanag ay dumating sa kadiliman, pero yung kadiliman, hindi niya naintindihan ito. Ang tinutukoy sa darkness dito ay yung sanlibutan na madilim. Ang light dito ay dumating ang Panginoong Hesukristo, who is the light of the world, according sa John chapter 8, verse 12. And it is interesting, mga kapatid, ang sabi dito sa John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Magkakaroon din siya ng ilaw ng buhay, yung sumusunod sa Panginoon. And then, ang sabi niya dito sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So mga kapatid dito, sabi sa John chapter 8 verse 12, pagka sinundan mo ang Panginoon, hindi ka na maglalakad sa kadiliman, sa halip magkakaroon ka ng liwanag ng buhay. And then, ang sabi niya dito sa Matthew chapter 5, you are the light of the world. Tayo po ay liwanag ng sanlibutang ito. Kung baga, yung ilaw natin ay galing sa light of the world, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na kung tayo nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon, pag tinanggap natin sa Jesus bilang sariling tagapagligtas, He will also give us and use us as light of this world. At meron pa po isa na very interesting na role po tayo sa sanlibutan ito. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 3 verses 2 and 3, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets or stone, but on the tablets of human hearts. So dito, inihantulad ni Apostol Pablo, yung mga Corinthian believers na sila ay parang sulat galing sa Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin? Na yung kanilang buhay, yung klase ng kanilang pamumuhay ay parang magandang balita sa kanila. Bakit po? Sapagkat itong mga Corinthian believers at ganun din po tayo. Before we met Christ, before we surrendered our lives to Christ, di ba? Ang buhay natin ay
taliwas sa gusto ng Panginoon. No? Marahil marami ang nagagalit sa atin, nainis sa atin dahil sa atin po mga ugali. Pero nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, nung ang Panginoon ang naghari na sa ating pong buhay, binago niya na tayo. No? May malaki ng difference, no? na makikita yung ating po mga loved ones, mga friends sa atin po. At ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. The moment na makita nila yung pagbabago sa inyong buhay, yun po ang tinutukoy niya na you are a living letter or living epistle. Kumbaga, you are a living Bible to them. Na kung babalikan natin yung Psalm, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So pag dugtong-dugtongin natin, ang Panginoon, He is the source of light. Nung tayo po ay sumunod sa Panginoon, ang promise niya, you will never walk in darkness and you will have the light of life. No? And then, ang sabi po sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16, you are the light of the world. Okay? So, paano tayo magiging light of the world? Pagka gumagawa tayo ng mga mabubuti. At pagka ginawa natin yung mabuti, ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verses 2 and 3, your life is like a living epistle. Kumbaga, ang buhay natin ay buhay na Biblia, no? Na nagbibigay ng ilaw sa mga tao na naliligaw din ng landas. So that's how the light eliminates darkness, no? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay namumuhay ng naayon sa Panginoon, kung tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon, no? Gumagawa ng mabuti, nagliliwanag po tayo. At ang sabi doon, it eliminates darkness, no? So, obserbahan po natin, una ang ating family. Masasabi po ba natin na maliwanag ang ating pamilya? Sa ating community, maliwanag po ba? Sa ating pong bayan, sa ating pong syudad, sa ating pong bansa, sa tingin niyo po ba maliwanag? Mga kapatid, magliliwanag lang ang family natin, ang community natin, ang church natin, ang bansa natin. If we will let our light shine to everyone. Paano po yun? Let's do good works. Gawin po natin ang gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. So yun po ang una na kapangyarihan ng liwanag. And then ang panghuli, it escorts us to our destination. No? It escorts us to our destination. Sabi sa Psalm 119, verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? So ang ibig sabihin ng path doon, no, mahabang lakarin, no, at meron siyang destination. No, ang salita ng Diyos ang ilaw na maggagabay sa atin hanggang sa tayo po ay dumating na, no, doon po sa langit na bayan, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon or kunin na tayo ni Lord. Nawa ang gagabay sa atin, ang magiging ilaw natin ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi sa Psalm 43 verse 3, send forth your light and your truth. Let them guide me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. So, ang sabi dito, ano yung light? Sabi niya, send forth your light and your truth. Let them guide me. Okay? So, ang salita ng Panginoon, which is the light, will guide us. Saan? Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. Ang salita ng Diyos ang gagabay sa atin para marating natin ang destinasyon natin sa buhay na ito. At yun ay ang ating pong Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, salamat sa kanyang salita. Salamat sa Psalm 119 verse 105 sapagkat pinakita po nito ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Again, do you feel you are in darkness tonight? No? Hindi mo alam ang iyong gagawin, hindi mo alam ang iyong susundin, hindi mo alam kung anong pasya, hindi mo alam kung ano ang iyong uunahin. Marami tayong problema, maraming demands. No?
marami nagdi-demand ng atin pong atensyon. Mga kapatid, ang una na dapat nating gawin is to study His Word because His Word will clear our paths. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa bahaging ito naming pinag-aralan. Memorize na namin to, alam na namin ito. Marami na kaming mensahe na narinig buhat dito. Pero salamat po sapagkat ang salitang ito ay nagpapakita that you have provided light to each one of us. At pinakita mo yung purpose kung bakit may light at nakita po din namin ang power ng liwanag na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag magsawa, huwag mapagod na pag-aralan ng iyong salita. At nawa, Panginoon, amin pong sundin ito sa pamamagitan ng biyaya mo at lakas. Upang makita din ng iba ang ilaw na ito at gamitin mo kami, Panginoon, gamitin mo ang mga ilaw namin to lead them to you. At kami rin, marating namin ang destination namin, papunta, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayo mag-ingat. Magandang gabi po sa bawat isa. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty.